Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon? Ano man ang iyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision. Sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Hunyo 23, 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating pong kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang umaga. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady Porcelana Beauty, Ms. Zarina Lozuegro. Zar, good morning! Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood. Ngayong umaga dito sa Radyo Vision, sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan. Siyempre pa, ang paghimay sa ilang mga may init na isyong nakaguhit sa ilang nating mga payagang pangumaga at ating napapanahong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para na rin sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa worldwide sa pamagitan naman ng audio streaming. At para naman po sa kapakanan ng ating mga texters na nanawagan po kung paulit-ulit with please. Please and please. Huwag kalimutan ang mga pangalan at addresses. In fairness, baka hindi mabasa ni Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Thank you very mucho. Good morning, Zar. Good morning Okay, ka, Francis. ikaw ba nakadalo kahapon? Aha, yes. Okay. Yes. Nakadalo ka? Oo, Aha na, yes pa. kahapon. May aha na, may yes pa. Okay, magandang sagot yan. And I'm glad naging matagumpay talaga. Naging matagumpay. Yung shake drill na At isinagawa. ayon mismo kay MMDA Chair Emerson Carlos, itong ikalawang exercise na ito, itong ikalawang drill, talagang the best kung ikukumpara mo doon sa last year na first shake drill. Mas matagumpay ito. At nilahokan ito ng halos mga 1 milyong mamamayan. Ito kasi nationwide, kaya talaga umabot sa 1 milyon. And then maganda pa kahapon, talaga meron din sila sa waterborne naman. Sakaling doon naman nangyari. Kung As in sakasakali. talaga sobrang action na action Maganda sila. preparasyon. No? Oo. Maganda. Na-cover lahat ng areas of concern. Okay. Now, thank you very much sa lahat ng lumahok. Congratulations sa MMDA at congratulations sa ating lahat sapagkat para na rin sa kapakanan ng bawat isa itong sinabing exercise na ito, no? Napakaganda. At But do you agree na isama to sa curriculum ng mga estudyante like na pinapropose ngayon ni Director Suridum ng PHIVOLCS? alam mo,
Ang unang sagot ko dyan, yes. Kasi hindi natin hindi natin pwedeng isa-isang tabi itong natural calamity. Tama This yan. is natural. No, hindi man-made ito. Yun, kung man-made, pwedeng iwasan mo, pwedeng, hindi naman kami makakasali dyan, malayo kami. Yung bang mga ganun. Pero this is natural calamity. Hindi natin alam ang Yes. coverage ng area. Kaya everybody must be alert. Everybody must be concerned. And aside from this, naalala mo yung Samboy Bill na parang tuturuan ang lahat ng mga estudyante ng first aid kung paano yun ang magsalba. isang kailangan. Kailangan isama din siya, no? Kasi Number one yan na hindi kailangan. lahat ng mga first aid natin personnel na andyan agad. At Kung saka ikaw not everybody makakatulong. can be a Yes. first aider. Yun ang importante. Anumang aksidente, anumang pangyayari, dapat meron tayong munting naiintindihan. Kaalaman. Kahit na papaano, how to save life. Correct. How to take somebody out of Danger or even danger o doon sa mga pangyayari na harm's way, no? Kinakailangan matuto tayo. Ang alam nating first aid, ang alam ng mga sinaunang first aid, yung mouth-to-mouth resuscitation. Puro yun lang. Hindi, kasi Hindi yun naman. pwede laging ganun. Hindi, mas maraming mahilig sa mouth-to-mouth resuscitation. Kahit hindi kailangan. yun na Minamouth-to-mouth kagad. Okay. Lalo na kung Ay, paano yung kunyari, bumubula bibig, ganun pa rin, mouth to mouth. aba, iba na rin yun. Kahit ang bumubula yan. Huwag naman ganun. Yun pa rin ang gusto nila, mouth-to-mouth resuscitation. Aba, tanong mo dito sa mga Kakaiba. nakita mo. Lalo na O, daw. ito ba yung maganda? Mamimili na. pa kung sino yung magmamouth. Pag medyo kamukha ni ayaw. Hindi pwede. Ay, ako marunong yan. Pero pag maganda, ako na, alam ko yan. Hindi, nag-uunahan pa ako. Ay, nako, kailangan na ipasa'yo. Kinakailangan na Para magkaroon lahat. tayo ng totoong kaalaman ng mouth-to-mouth resuscitation. Mouth-to-mouth Hindi yun. Hindi Ikaw pala talaga. yun. Ng first aid. First aid. Ay, nako. Okay. First aid. Now, eto na ang ating words of wisdom. Akmadong-akmado na naman ito. Kinakabahan na nga akong basahin. Alam mo, Ma'am Ben, Mang maganda Ben. ito. Okay. Ang ating words of wisdom ngayon, Thursday morning ay, whatever is begun in anger ends in shame. Sa Tagalog po, kung ano man ang nasimula ng galit, Galit. ay nanggalit, ay nagtatapos sa kahihiyan. Mula kay Benjamin Franklin. Okay, thank you, Ma'am sorry Ben. naman doon. Talaga Galit. ito. Ano man ang nasimulang ng galit, Galit. ayan, ay nagtatapos ng kahihiyan. Kahihiyan. Ayan. Kaya yung galit mo, halimbawa kay Tonyo, wag kasi matatapos yan sa kaya, hindi mo malaman. Kung bukas makalawa, kay Tonyo ka mapupunta at hindi kay Cosme. Hindi, alam mo. Hindi. Ayan ano Alam mo, lang, sample lang seryoso yun. tayo. Sample okay, lang. sample. Sample lang Okay. yun. At Yung nagpapawisan ako. mainit ba? Ang init. Sabihin mo nga, i-pull yung aircon at ang matindi ang pawis nito. Dahil makatotohanan yung sinabi ko, akmadong-akmado. No? Kaya huwag kang kakasiguro na kaya huwag kang magagalit. Masama. At saka yung mga Nakakatakot pala, Oo, at saka yung nakakahiya, pag ano? nagagalit ka, pumapangit. Oo nga. Kaya matakot ka na doon pag huwag kang magagalit. Lalo na kay Tonyo. Lalo na kay Tonyo. Baka bukas makalawa, sa kantungan ka rin ni Tonyo mapunta. Okay, 10 minutos. Ayaw. 50 segundos makalipas ang alas 6. Pupuntahan na natin ang ating mga kabalikat sa People's Television para sa unang bulusok ng ating mga balita. Kasama na si Miss Jeng Margareo sa headlines at Mr. Audrey Gurisata sa mga buoda di Italia. Miss Jeng, magandang morning. Go! Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. President-elect Rodrigo Duterte tiniyak na magagaling ang miyembro ng kanyang gabinete. Panunumpa ni President-elect Rodrigo Duterte sa Hunyo 30, mapapanood ng mas maraming Pilipino pati na rin sa ibang bansa. Metro-wide shake drill, nilahukan ng marami nating kababayan kahapon. At environmental advocate Gina Lopez, tinanggap na ang alok na maging kalihim ng DENR sa bagong administrasyon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Tiniyak ni President-elect Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng magagaling na miyembro ng gabinete sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bagamat karamihan sa kanyang mga napili umano ay kanyang mga kaibigan, sinabi ni Duterte na subok na ang galing ng mga ito.
Sa kanyang pagdalo sa inaugural ceremony ng United Sarangani at General Santos City, hinimok ng President-elect ang mga opisyal ng pamahalaan na huwag matakot gawin ang nararapat upang labanan ang kriminalidad, korupsyon at iligal na droga. Samantala, titiyakin umano ni incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar na mapapanood ng mga Pilipino maging ng mga nasa ibang bansa ang panunumpa ni President-elect Rodrigo Duterte sa Hunyo at 30. Samantala, mula naman sa 500, 600 na ang magiging bisita sa inauguration ng magiging ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa iba pang balita, eksakto alas 9 ng umaga nang sabay-sabay na isinagawa ang earthquake drill sa buong Metro Manila kahapon. Nilahuan ito ng mga estudyante, mga empleyado ng munisipyo at maging ng mga pribadong kumpanya. Ipinakita sa naturang drill ang mga senaryo na maaaring mangyari sa pagtama ng The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol sa bansa. Kabilang na nga dito ang pagguho ng tunay at agarang pagsagip sa mga masusugatan. May report si Julius Tisamburon. Naging matagumpay ang pakikiisa ng sambayanan sa ikalawang Metro Manila Shake Drill at nationwide simultaneous earthquake drill ng pamahalaan. Paghahanda ito para sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Dito sa Guadalupe Bridge, alas 9 ng umaga nang marinig ang isang malakas na alarma. Lahat na pahinto, motorista, commuter, pati mga miyembro ng media, sabay-sabay na nag-dock, cover and hold. Isang minuto ding huminto ang MRT Line 3 bilang pakikiisa. Tumigil din ang trapiko sa EDSA northbound lane. Matapos ang kunwari lindol, tumambad na kaagad ang mga casualties. Ilan sa mga ito nadaganan ng mga nagbagsakang debris mula sa mga gusali at billboards. Isang pampasaherong taxi din ang nadaganan ng puno. Mabilis na responde pero naging maselan at pahirapan naman ang paglabas sa naipit na tsuper nito at pasahero. Nilapatan na din ng first aid ang mga sugatan. Bahagi pa din ng drill ang pagkasunog ng isang sasakyan na mabilis namang naapula ng Bureau of Fire Protection. Nasa senaryo din ang pagguho ng Guadalupe Bridge. Isang sasakyan ang aksidenteng lumambitin dito. Sa mga ganitong klase ng kalamidad, hindi lamang mga istruktura ang naaapektuhan, kundi pati na din ang mga motorista. Gaya na lamang dito sa Guadalupe Bridge na siyang nagdudugtong sa mga syudad ng Pasay, Makati, Parañaque at ng Quezon City. 6 na individual din ang nahulog sa ilog. 4 sa mga ito ay naaktuhang nalulunod. Rumesponde kaagad ang spotter rescue boats ng MMDA. Mismo namang tinungo ni MMDA Chairman Atty. Emerson Carlos ang lugar. At sa pagbuho ng tulay, gumamit ito ng rubber boat upang makatawid patungo sa command center sa Campo Aguinaldo. Pasig River din ang nagsilbing alternatibo at mabilis na daan patungo sa West Quadrant sa Intramuros, Maynila. May naobserbahan naman ang hepe ng Special Traffic and Transport ng ahensya. Maganda nagawa natin ngayon dahil coordinated ang mga galaw ng lahat ng mga rescuers. Sana ganun din doon sa actual, pero huwag naman sana mangyari. Malaking tulong naman para sa mag-aaral na si G.I. Docabo ang drill. Bukod sa kahandaan dito ay mayroon din siyang maituturo sa kanyang pamilya. Dito niya nakitang malaki pa din ang posibilidad na muling magkatagpo ang isang mag-anak kung may pinal na disaster plan. Masasabi kong handa na ako dahil maganda yung mga ganitong programa ng government ng gobyerno natin dahil hinahanda nila tayo, binibigyan nila tayo ng awareness at ina-educate nila tayo. Samantala, sabay-sabay ding nag-dock, cover and hold ang mga taga Quezon City Hall. Sa senaryo, agad na inilikas ang mga tao na nasa loob ng gusali. Bigla namang umusok ang ika-6 na palapag ng main building at may isang empleyado ang naiwan at natrap. Agad na dumating ang Bureau of Fire Protection upang sumaklolo, katuwang ang iba pang rescue team. Ang estimated time namin dito is 5 to 7 minutes. Ma-rescue natin kaagad ang natrap. Priority namin is yung traffic para maging maayos yung flow ng vehicle, yung ating mga ambulansya makalusot. Iniisip ko nga kapag nagkaroon ng earthquake, huwag naman. Pupunta ako sa ilalim ng cabinet namin sa loob, yung open. Tapos naglalagay ako ng sa ulo. Bukod naman sa mga tanggapan, nakiisa din ang ilang mga ospital sa bansa gaya ng Chinese General Hospital sa lungsod ng Maynila. Sa kunwari pagguho ng gusali, isang makeshift hospital na kaagad ang kanilang sinet up. Inihanda na rin ang Chinese Cemetery na may lawak na 50 hectares para sa karagdagang makeshift hospitals. Sa kabila ng ganitong hakbang, sinisiguro naman ang pamunuan ng hospital na makakayanan nito ang ganitong malalakas na kalamidad.
Well, nagre-renovate naman kami lagi, inaayos namin yan. And definitely, mga buildings dati, I'm sure it's a lot stronger. No? So, tested na yung building namin dito, Tamen Memorial. Iminungkahi naman ang ilang quadrant commanders na gawin ng sorpresa ang mga susunod na drill. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon. Maging ang mga empleyado ng Malacanang at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakiisa rin sa isinagawang Second National Simultaneous Earthquake Drill kahapon. Sa naturang drill, ipinakita dito ang mabilis na pagresponde ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa oras na tumama sa bansa ang tinatawag na The Big One. May report si Waywaya Makalma. Pagpatak ng alas 9 ng umaga ay isang mahabang sirena ang nadinig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito kasi ang hudyat na simula na ang National Simultaneous Earthquake Drill. Kaya naman ang lahat ay kaagad nagsagawa ng duck, cover and hold. Nakilahok din ang mga empleyado ng Malacanang na kung saan sineryoso nila ang naturang drill. Ang ilan pa sa mga empleyado ay naka-helmet. Halos 2,000 empleyado naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nakilahok din. Matapos ang ilang minuto ay kaagad nang nagsagawa ng Incident Command Post ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa AFP Grandstand sa Campo Aguinaldo. Ito kasi ang magsisilbing command post oras na maganap ang malakas na lindol sa Metro Manila. Matapos ang ilang minuto ay kaagad na itayo ang mga satellite communications ng AFP at PNP dahil inaasahan na mawawalan ng linya ng komunikasyon. Sumunod na senaryo ay nagsidatingan ng ilang empleyadong nagsagawa ng evacuation sa grandstand. Pagkatapos ay sunod-sunod naman ang pagdating ng mga ambulansya, fire trucks at iba pang assets gaya ng mga bulldozer at iba pa. Habang ang assets ng Philippine Air Force ay nagsagawa ng aerial assessment damage. Ipinakita din sa drill na kaagad naman nagsagawa ng emergency meeting ang NDRRMC Council. Para kay DILG Secretary Mel Senen Sarmiento, na maganda ang ganitong drill nang sa gayon ay mas lalo pa nilang mahasa ang kanilang kakayahan na mapabilis ang kanilang pagresponde sa tuwing may sakuna. Kaya naman sa pangkalahatan ay naging matagumpay ang kanilang drill. Every year nag-i-improve po tayo at nag-i-invest din po ang gobyerno ng mga kagamitan na kailangan natin. Kaya ng helicopter kanina nakakapag-provide po ng information sa atin. Itong Augusta Westland na helicopter natin, kailan lang naman po nabili ito. Bukod dyan ay na-improve na nila ang ilan sa mga bagay na kailangan nilang ayusin, gaya ng iba pang komunikasyon. Ayon kay Undersecretary Alexander Pama, lahat kasi ay back to basic ang kakailanganin nilang gawin para makumpirma ang ilang posibleng maganap sa isang malakas na pagyanig. Ang organisasyon sa quadrants nakalatag, nakakasa at ginawa. Dito sa national, nagpupulong kami, pinasok na natin yung international na hindi maiiwasan na sasali sa atin. So medyo nabubuo na natin yung action, protocols, and plan and programs natin. Pero isa ang mga nais ipamulat ng mga otoridad sa tuwing magsasagawa sila ng drill ay sana matutunan ng bawat Pilipino na maging handa anumang oras. Bukod sa sarili ay dapat pati ang survival kit ay handa din dapat. Balikan natin yung pinaka-basic. Pati kayo sa media, mga tao sa bahay, dapat meron tayong individual preparedness. Dapat hindi nalilimutan yung ang hindi nako-cover masyado yung individual preparedness. Magkaroon ng drop, cover and hold, magkaroon ng emergency bag. O sino dito ang may dalang emergency bag? Ako meron. So yun yung pinaka-basic. Then dadagdagan natin ng family preparedness, ng community preparedness. So, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makal. Sa iba pang balita, formal nang tinanggap ni Environment Advocate Gina Lopez ang alok na posisyon sa kanya ni President-elect Rodrigo Duterte bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Lopez, pagkakataon na niya ito upang makagawa ng mabubuti para sa bansa. Piniliwanag naman ito kung bakit siya tutol sa pagkakaroon ng pagmimina sa Pilipinas. Anya, ito'y dahil nakakaapekto ito hindi lamang sa mga tao kundi maging sa pagkasira ng kalikasan. Ikinatuwa naman ni Lopez ang ulat na bumagsak ang share prices ng mining at oil stocks kahapon matapos ialok sa kanya ni Duterte ang posisyon sa DENR.
Ayon pa kay Lopez, magandang balita ito, lalo na't kumikita lamang naman ang mga investor na ito mula sa mga may hirap na mga Pilipino. Kasabay nito, nangako naman si Lopez na kanya ring aalisin ang mga tiwaling opisyal sa DENR sa oras na maupo na siya sa pwesto. Samantala, ipinaalala ni outgoing Education Secretary Armin Luistro sa mga guro at prinsipal sa bansa na makiisa sa paghimok sa mga estudyante at mga magulang na mag-enroll sa grade 11. Inihayag ito ni Luistro kasunod ng ilang panukalang ipasok na lamang sa alternative learning system ang mga estudyanteng hindi makakapasok sa senior high school. May report si George Bandola. Hindi na magiging basihan ng mga local and foreign employers kung saang universidad o anong institusyon nagtapos ang isang job seeker. Binubuo na kasi ng Department of Education, Department of Labor and Employment, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority at ng Philippine Regulation Commission ang mga qualification frameworks para sa mga estudyante at mga manggagawa. Hindi na dapat titinan ngayon kung saan ka nag-graduate at kung saang bansa ka galing. Dapat pag tingnan yung CV, malalaman ano yung capability mo, anong kaya mong gawin. Sa ilalim ng Philippine Qualification Framework, itutugma na rin ito sa qualification framework na karaniwang hinahanap ng mga kumpanya sa abroad. Sa bansang Australia, halos 20 taong binuod di umano ang kanilang qualification framework, subalit sa Pilipinas, inaasang mapapadali ito dahil sinimulan ng ipatupad ang K-12 program, kung saan ang mga asignatura at skills development sa eskwelahan ay akma na sa binubuong qualification frameworks. Kahit meron kang diploma at meron kang pinag-aralan, hindi naman nila malalaman kung gaano kagaling yung iyong natutunan, no? Para naman sa Department of Labor and Employment, ito rin ang nakikita nilang paraan para maibsan na ang kahirapan. Dahil kung tugma sa hinahanap ng mga employers ang kakayahan ng isang empleyado, malaki ang posibilidad na magkaroon ito ng mas mataas na sweldo kaysa mapasok ito at tumanda sa isang informal sector. Ang challenge nga is paano matutulungan yung mga nasa informal na mapasama sa formal. So ang isang paraan dyan ay yung skills training. Kasi kahit sila self-employed, kung train naman sila to do their business as a self-employed workers, as a matter of fact, nakakapag-employ pa sila ng workers. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Okay, 25 minutos at 5 segundos makalipas ang alas 6. At this early, Zarina, nais kong imbitahan na kagad ang ating mga viewers and listeners sapagkat yung ating pong panauhin sa ating talakayan, sa ating hapag ng talastasan, mamaya. ay isang espesyalista. Isang espesyalista mula sa National Kidney and Transplant Institute. Ayan. Kaya kung may mga tanong po Yun. sila, Ka Francis, maaari na po kayo mag-text. I-text nyo na ng maaga para masagot po. Kasi baka saglit lang yan, baka patapos na bago dumating yung text Mga nyo, tanong. hindi po masasagot. Okay? Mula sa National Kidney and Transplant Institute. Lalo na ang tungkol sa, ito'y dalubhasang nephrologist. Dalubhasa ito. Kaya kung may problema kayo sa inyong jingle out, jingle bells, dito maitatanong na natin. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo. Ang iyong cabinet. Okay, go. Good morning, Radyo Vision. May init na pagbati mula sa UP, Maguindanao. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Ma'am Zarina, Ka Francis. Araw-araw na po kami nanonood sa inyong programa simula ng bago ng admin. At i-greet ko po ang mga kids ko from Barangay Captain Jetro Montenegro ng Sagbayan, San Miguel, Surigao del Sur. Maraming salamat po. Good morning, Ka Francis, Ma'am Zarina. Ganda, greet ko po ang taga Barbie Salon. Sila Melissa, Yoko Onoda, Milet, Jamaica, Tope, Kaikay, at ang mga tropang magaganda mula kay Daddy Ellie Bonifacio. Yes, Ayan. thank you po. Happy watching to Mary Lee and Jerry Bell family. Hello, and Francis, Zamboanga City, good morning. Tanong lang kung na-implement na ba ang exemption para sa PWDs. Pinapatanong sa inyo. Okay. Alamin po natin yan. Wala pa tayong eksaktong informasyon as of this point in time. Sa ating aparador ng message center, nako, nakaka-touch. Happy viewing kay Maki Reyes ng Pasig City. Pagaling ka and see you later.
mula kay Miss Jeng Margarejo. How sweat naman. Sweat naman sila masyado. Okay. Good morning, Ka Francis and beautiful Zarina. Ang ganda ng umaga ko. Pag ikaw ang nakikita ko, lalo na pag nakangiti ka, lalo kang gumaganda. Di baling malate ako sa trabaho, basta't mapanood lang kita. Sana makita kita ng personal. I'm Resty from Baguio. Ay, pasyal ka kagad dito everyday, Monday to Friday. Alayo, baka may mapagastos, Baguio. Huwag mong pigilan ang karapatan ng tao. Good morning, Media ng Bayan. I like watching your TV program. Daily from Rui of Cagayan de Oro City. Thank you very much. Salam, Kuya Francis. Sana masugpo na ang mga magbebenta ng shabu mula sa Manila hanggang Hulo. In Tawi-Tawi kasi marami talaga ang nabibiktima ng droga sa buong Pilipinas mula kay Omar Wahed ng Holo Sulu. Good morning, Ma'am Serena and Ka Francis. Araw-araw akong nanonood sa inyo. Ang ganda talaga ni Ma'am Serena at ang gwapo mo. Oy, si Benny po ito ng Davao. Sinabit mo ako, thank you. Okay. Good morning, mga talumpati ni Digong. Maraming mga Pilipino ang hindi nakakaintindi dahil puro Ingles. Hindi niya alam na siya'y dambuhalang Bisaya, Naldo ng Mati City. Okay, thank you very much. At syempre pa mga kaibigan, narito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin, Ka Francis, ang Hingoog Radyo ng Bayan kasama si Gigi Calvo. Magandang umaga, Gigi. Konektado ka. Mayong buntag sa tanan, gikan din sa dakbayan sa Hingoog, Misamis Oriental. Tatanggapin ni Assistant City Health Officer Dr. Agnes Centino ang Bayani ng Kalusugan Award sa araw na ito sa Manila Hotel, alinsunod sa natatanggap na liham mula kay Health Secretary Janet Garin. Ang Bayani ng Kalusugan Award ay isang plataporma upang mabigyan ng parangal ang mga taong nagtatrabaho, may leadership, may commitment at gumawa ng mga paraan upang makamit ang universal health care. Napag-alaman na ginawa ang integration ng tuberculosis sa MAPI subject ng DepEd at nagawa ng module upang maituro sa mga mag-aaral sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya dahil sa ginawang pagpupunyagi at koordinasyon ni Dr. Agnes Centino sa DepEd Hingoog City Division. Sa kabilang dako, ilang mga guro mula sa DepEd Hingoog City Division nakatanggap din ng award mula sa Civil Service Commission noong 2015 matapos gumawa ng module upang madaling maituro sa mga mag-aaral at maintindihan ang tuberculosis o TB nang sa gayon hindi magkasakit ng TB. Ayon kay Dr. Centino, ang TB ang kanyang tinututukan upang walang mag-aaral na magkasakit at walang mahawaan. Ang parangal na ito ay tatanggapin ni Dr. Centino matapos makita ang kanyang magandang trabaho sa TB program mula sa TB Impact na isang NGO na sa mahigit 300 entries sa piliang lungsod ng Hingoog. Para sa Radio Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gigi Calvo. At mula po sa Hingoog, punta naman tayo sa Batanes Radyo ng Bayan kasama si SP Argonza. Magandang umaga, SP. Konektado ka. Magandang umaga, nasa ikasyam at huling araw na ng foot procession bukas bilang paghahanda sa isang linggong selebrasyon ng Batanes Foundation Day. Sa Sabado, isasagawa ang motorcade mula sa Imnahbo pabalik Pasko sa ganap na ikadalawa ng hapon kung saan ang imahe ng Santo Patron ng bawat bayan at barangay dito sa Batanes ay ipoprosesyon sa bisperas ng Araw ng Batanes bago ang misa sa ganap na ikalima ng hapon sa Sabado. Sa mismong araw ng 233rd Batanes Day sa Linggo, magkakaroon ng misa sa Immaculate Conception Cathedral, ganap na ika-6 ng umaga, susundan ng cultural parade na dadaluhan ng 31 national government agencies, field at district offices, 8 NGO people's organizations, cooperatives, higher learning institutions, 5 associations at non-bank financial institutions, 6 na bayan sa Batanes, at 17 departamento ng Provincial Government of Batanes. Matapos ang cultural parade na iikot sa bayan ng Pasko, ay ang Grand Celebration Opening Program kung saan mag-uulat sa bayan ang outgoing Governor Vicente S. Gato at pagbibigay ng award sa mga outstanding Ibatans. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan.
Aming salamat SP Argonza at narito naman po ang Tacloban Radyo ng Bayan kasama si Dindo Alaras. Magandang umaga, Dindo. Konektado ka. Maupay na aga, may kataasan na ang antas ng kahandaan ng Silangang Kabisayaan magkaroon man ng lindol. Ito ang pahayag ni Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense Region 8 matapos ang matagumpay at naging maayos na earthquake drill kahapon kung saan naging sentro ang City Hall ng Tacloban at dinaluhan naman o sinalihan ng iba't ibang lalawigan dito sa Silangang Kabisayaan. Kasama sa nakipagtulungan sa Office of Civil Defense, ang mga local government units, ang iba't ibang mga rescue groups, Bureau of Fire Protection, Philippine Air Force, Philippine National Police, at iba't ibang mga grupo. Ayon kay Posadas, ang nasabing earthquake drill ay masyadong mahalaga para sa rehiyon dahil sa ilang mga active forts dito sa Silangang Kabisayaan. Samantala, hinihintayin niya hanggang sa ngayon ang opisyal na report patungkol sa isang kakaibang init na nararamdaman nagmumula sa ilalim ng kinatatayuan ng Land Bank Sogod Branch ng Southern Leyte. Ayon kay Posadas, hinihintay lang niya ang opisyal na report mula sa kinaukulan ng sa gayon, ito ay maaksyonan sa lalong madaling panahon. Para sa Radyo Vision, with Chris Bricos and Raul Ramada, UICT Radyo ng Bayan, Tacloban, Dindo Alaras, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dindo Alaras. Okay, at bago natin puntahan ang ating weather outlook for today, siya nga pala, I stand corrected, yung pong ating panauhin ay isang espesyalista, urologist, ayan. Hindi po nepro, urologist, ayan, siya, ng National Kidney and Transplant Institute. Weather outlook! Yes, live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo para sa kanyang weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Zarina, Ka Francis at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kahapon, malaking bahagi ng ating bansa itong inulan, kaya naman alamin natin kung magpapatuloy nga ang mga nasabing pag-ulan ngayong araw. At batay nga dito sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa, itong ITCZ o Intertropical Conversion Zone pa rin itong nakaapekto, partikular na dito sa may Visayas hanggang dito sa may Mindanao. Kung ating pong ipaliliwanag, itong ITCZ ay tumutukoy sa lugar kung saan nagkakaroon ng pagsasalubong ng hangin na nagmumula sa Northern at sa Southern Hemisphere. Sa kanilang pagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan na maaari namang magdulot ng mga pag-ulan. Alam niyo bang itong ITCZ ay itinuturing din na breeding ground ditong mga low pressure area na posible namang ma-develop sa mga pagiging ganap na bagyo. At sa mga susunod na oras nga, inaasahan natin itong maulap na panahon na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may Visayas hanggang dito sa Mindanao. Dagdag pa ng Pag-asa, uulanin din itong probinsya ng Aurora hanggang dito sa may Quezon, pati na rin dito sa may Mimaropa. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at mga tsansa ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. At sa puntong ito, silipin naman natin itong taya ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin sa Luzon. Dito sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin itong 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman itong Legazpi, posible yan sa 26 31 degrees Celsius at dito sa Olongapo 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Check naman natin sa Visayas. Kung kayo po ay nanunood dito sa atin sa may Tacloban, inaasahan natin itong maulang panahon. Ganyan din ang maranasan sa Iloilo, pati na rin sa Bacolod at sa Metro Cebu. Ang ating temperatura naman nasa pagitan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. At panghuli na lamang sa Mindanao, sa mga nakasubaybay naman sa atin, dito sa may bahagi ng Cagayan de Oro, Metro Davao at pati na rin sa Zamboanga, inaasahan natin itong maulang panahon. Kaya naman sa inyong mga lakad, huwag ninyong kalilimutang magdala ng payong. Ang ating temperatura sa pagitan ng 25 hanggang yan sa 31 degrees Celsius mula sa Cagayan de Oro hanggang dito sa may Zamboanga. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan.
salamat, Desiree Jonyo. 37 minutos, 37 segundos. Makalipas ang alas 6, good morning Sir Francis, Ma'am Zarina. Pwede na po ang words of wisdom ay Proverbs in the Bible. Sunny Vargas ng Batok, Catanduanes. Okay, bibigyan po natin yan. From Mr. Laymar Martin ng Isabela, good morning po. Tama po ba na nakuha kong number? Greet ko nga po lahat ng family Martin and greet na rin po kayo dyan. Me, Laymar Martin ng Fugo Jones, Isabela. Salamat po. Okay. Ito naman po ka, Francis. Good morning, ma'am, sir. Sana nga po may SSS Pag-ibig at PhilHealth R sa PTV at Radyo ng Bayan from Alex o Pangasinan. Morning, ma'am, sir. Greetings kay Nanay Marcing at Tatay Pedong na laging nanonood sa Radyo Vision. Maraming salamat po. Mia ng Borongan. Okay. At sa bukas na ang ating hapag ng talastasan, ipakilala mo na muli ang ating panauhin, Zarina. Ka Francis, muli po natin makakasama live dito sa studio si Dr. Jean Yusi, General and Transplant Laparoscopic Urologist ng NKTI. At ang pag-uusapan natin, Ka Francis, ay tungkol sa prostate or kung ano mang problema dito. At naputol yung usapan namin dun sa 7 question na nilalaman ng symptom score kung kinakailangan ba ng treatment o hindi ng isang tao. Pero bago yan, bago mo simulan yan, ito'y nagtatalo sa isip ng marami. Yan po ba talaga, ang bawat lalaki po talagang meron ng prostate? Okay. Ayan. Well, whether benign or malignant, hindi namin alam. So, kayo ang judge dyan, kayo ang magdadiagnose. Okay, Doc. Go. So, lahat po ng lalaki may prostate. Ayun. Okay. Maliwanag Yung yan. prostate organ yan, hindi sakit yan. Okay. Yan ay isang organ sa puno ng ang ari ng lalaki. Okay. Now, ang trabaho niya kung sumasali siya doon sa paggawa ng similya. So, a lot of the fluid, yung secretions na lumalabas sa similya, galing po sa prostate. Yung sperm cells, kung ano yung nagbubuntis, sa bayag natin galing yon. Pero yung a lot of the fluid, nakasama sa similya, sa prostate po galing yan. Okay. So, lahat tayo meron yan. Okay. Now, lumalaki ba yan sa lahat ng lalaki? Well, hindi. Pero napakaraming kalalakihan na pag nagkakaedad, lumalaki po yan. Pero hindi naman 100%. So, mali yung sinasabing, ay, tumatanda na ako, talagang ganyan. Well, pwedeng talagang ganyan, pero hindi naman kailangan yung pagtiisan dahil nagagamot naman yan. Pero anong edad po nagsisimulang maramdaman ang mga irregularities, if ever? Okay. There are. Nagsisimula tumubo yan ng 30. 30. 30 years old pa lang, tumutubo na yan. 40, tumutubo rin yan. Kaso nararamdaman mo lang yan sa 50. Kasi pag bata pa yung pantog natin, nakaka-compensate pa. Okay. So kahit lumaki, wala kang mararamdaman. Kasi magaling pa yung pantog nyo nun bata pa kayo Pag hit mo ng 50, humihina na yung pantog. So dyan yun na nararamdaman sa 50 anyos at pataas. When you say humihina ang pantog, ano pong ibig sabihin yan on a layman's understanding, Doc? Well, ibig sabihin yan, ang pantog natin may sariling function yan Ang pantog kasi natin, kung isipin nyo, ito ay isang organ na kahit hindi nyo isipin, gumagana. Pag umiihi ka, hindi mo iniisip na ilabas mo. Hindi naman Lalabas talaga yan. Pero kung kinakailangan mong tiisin, kailangan mong, bibiyahe ako ngayon. Iihi ako ngayon kahit di ako naiihi. Napapalabas pa rin natin, di ba? So, meron tayong conscious control, pero meron din siyang autonomous. Yung autonomous ang medyo nasisira. So, parang hindi na siya nakaka-compensate. So, halimbawa, meron nakaharang sa prostate, sa labasan ng pantog, yung prostate lumalaki. Ang ginagawa ng pantog, humihilab siya ng mas malakas. Wala na kayong control doon, basta alam niya, medyo hirap akong itulak to Lalakasan ngayon niya. Hindi nyo mararamdaman yun, hindi nyo iisipin yan. Na umiihi ka na? Hindi. Na pag nilalabas niya, mas malakas ang puwersa niya dahil may harang. Okay. Sa'yo, okay lang. Parang baliwala sa isip niyo, sa pakiramdam niyo. Pero pag nagdating niyo 50, hindi na niya kayang automatic na mag-compensate. So magsesend siya ng signal sa brain niyo, kayong mismo, parang ang bagal nito ngayon So, iiri ka ngayon. So, itutulak nyo pa. Or, doon na kayo makakaramdam kasi hindi nga na lumalabas ng gusto. Okay. At gaano po kadelikado yan? Well, ganito yan. Pag kayo talagang pabaya at talagang humarang yan, pwedeng sirain ang kidneys niyan. So, madadialyze kayo, pwede nyo kamatay nga talaga yan. Pero talagang kapabayaang mahusay talagang ginawa nyo para kayo mapatay ng prostate. Unless cancer, Ang cancer, mas maaga. So, nasa sa iyo rin ang pangangalaga. Gaya ng lahat ng bagay, nasa sa atin yan. So, masasabi natin na talagang
health is in the hands of the people. Correct. Okay. Ituloy mo Okay, na yung 7 doon na o tayo 8 sa na pala. 7 Sabi ni tanong. Do kanina, 8. Oo, yun yung nakagulat. May Ituloy mo na. pang-8 tanong pala. Ako may pansyam pa eh. Huwag naman ganun. So ito na yung symptom score. So ito mga kababayan, antabayan na natin. Tingnan po natin o i-analyze sa sarili natin kung yung mga tanong na yun, may maisasagot tayo. So Doc, simulan na natin. From Okay. 1 to 7 muna. So meron tayong tinatawag na symptom score. Ang tawag talagang official niyan IPSS, International Prostate Symptom Score. Okay. Matagal na namin ginagamit yung tool na yan. Simula sa research, ngayon ginagamit namin sa mga clinic. 7 tanong yan. So, meron kaming acronym dyan. Ang tawag na FUNWISE, FUNWISE. So, F, frequency. Unang tanong, madalas ba kayong umihi? Ang ibig sabihin ng madalas, ibig sabihin na bawat pagitan ng ihi nyo, less than 2 hours. Or more importantly, ang pakiramdam nyo, madalas kayong umihi. Parang sobrang dalas akong umihi. So, may score po yan. Yung score based on, is it always? Lagi ba kayong ganyan, madalas ang ihi? Or kadalasan ganon? Or half of the time, 50-50? Minsan madalas, minsan hindi, kalahati. Or paminsan-minsan lang naman talaga akong madalas umihi. Or hindi talaga. Scored yan 1 to 5. So, frequency, madalas ka bang umihi? Oo, madalas. Pero may times na normal. So, 4 ang score dyan. So, yun ang first question. Second question, U, urgency. Medyo mahirap ipaliwanag yung urgency. Diyan kami nagkakaproblema. Kahit sa Amerika, even in English, ang hirap ipaliwanag yan. Essentially, ang urgency ganito. Usually, pag tayo nakakaramdam ng ihi, di ba, natatraffic kayo, kaya pang tiisin yan eh. Unang pakiramdam, medyo naiihi ako. Okay. Maya-maya, naiihi na ako. Kaso nakatraffic pa ako, kaya ko pang tiisin. Or let's say nanonood kang TV, hindi, ang ganda yung pinapanood ko, mamaya na. Tapos maya-maya, okay, naiihi na ako, wala na ako pa kaya, iihi na ako ngayon. Pero kung nakatraffic kayo, hindi pa rin ako iihinto. Eventually, aabot siya sa point na ihi ka na, talagang kahit anong mangyari, lalabas mo na yan. Ang urgency, walang ganun. Ang urgency, unang pakiramdam pa lang, gusto mo na ilabas. So, kakaramdam mo pa lang, naiihi ako. Tapos parang, parang lalabas na siya mag-isa. So, kaya urgency, urgent, nagmamadali ka. So, napapamadali ka sa kasilyas kasi feeling mo, lalabas na ito pag hindi ko nilabas ngayon. So, parang in-skip mo lahat ng steps na yon hanggang yung ihi ka na. Hindi ka na dumaan doon sa face na medyo naiihi lang. Kaya Yung pantisin. napipigil pa. Hindi ka na dumaan doon. Dumiretso ka doon sa, hindi mo na mapigilan. At yung ibang pasyente, talagang hindi napipigilan. Lumalabas na. Nagli-leak na sila. Ito naman ang urge incontinence. So, i-scorein mo rin yan. Palagi ba? 50-50, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Third question. N. Nocturia. Nocturia means frequent urination at night. Bangon ng bangon sa gabi para umihi. But you have to be sure na ang problema, yung pagbangon, hindi yung hindi ka makatulog. Kasi may pasyente, insomnia naman. Ang insomnia, hindi makatulog. Pag hindi ka makatulog, nagbibilang ka ng kambing, maya-maya, naiihi ako. Tapos maya-maya, bibilang ka, naiihi na naman ako. Iba yun eh. Pag hindi ka makatulog, lahat ng nararamdam mo sa katawan, ramdam na ramdam mo, pati yung ihi. correct. So, napadalas yung ihi mo. Hindi. Ang nocturia is, tulog kayo, gigisingin kayo ng ihi. Magigising kayo para umihi. Ang normal dito hanggang 2. Lalo na yung pangalawa, nasa alas 5, alas 6 na yan. Malapit na kayong gumising. So, pag 3 na or above, nocturia na yon. Sobrang dalas kang bumangon. Sometimes to the point na hindi ka na makatulog. Talagang pag idlip mo, magigising ka maya-maya kasi iihi ka na naman. So, score din naman yan. 5 beses kang bumangon, 4 na beses kang bumangon, 3 hanggang 1. So, yun yung fun. Pero Doc, dyan sa puntong yan, kung ikaw ay nakatulog ng 8 o'clock, marami kang nainom na tubig, marami kang juice and everything, nakakain ka na ng supper, nakatulog ka ng 8 o'clock at naihi ka ng bandang alas 2. Is it abnormal? No, kasi ang tagal naman ang tulog ninyo eh. Ayun. Ang tagal naman eh. Hindi, meron kasing kasi lalo na sa sitwasyon ko, lalo na sa akin, ang gising ko talagang alauna ng madaling araw. I-ano nyo, syempre i-adjust nyo. Adjust yung okay. Essentially ganito, pag uminom kayo ng maraming tubig, o uminom kayo ng maraming beer, o alcohol, tapos binirahan nyo pa ng maraming tubig, bago matulog, expect magno-nocturia kayo. This is called physiologic diuresis or physiologic nocturia. Meaning hindi to sakit. Ito, kaya ka lang dumalas ng pagbangon sa ihi kasi marami kang inom na tubig. So, basic principle, di ba? What goes up must come down. Ganon din yon. What goes in must come out. Yes. Imuin ka ng marami kayo lalabas. Physiologic yon. Normal po yon. Ang ibig sabihin, yung tama lang, katamtama ng inom mo ng fluids, and yet,
4 na beses kang bumangon sa gabi. Abnormal na yun. Abnormal talaga yun. Abnormal, oh. Lalo na sabi ng pasyente, hindi na nga ako halos makatulog kasi kaidlip ko pa lang, babangon. Ayun. Imagine yung problemang yun. Is it true for men and women? Pag women, yes, it's true for both. Yan. Okay, pero Yan. iba yung problema sa women. And that will need another interview. Napakahabang iba naman. topic po niyan sa babae Dito lang. muna tayo sa lalaki. Ma'am, Kaya nga, pag tayo lumihis hindi tayo matatapos. Hindi tayo matatapos. Kaya lang tinanong ko yung kung applicable din sa both sex. Okay. Okay, go. So, next symptom, fun-wise yan, di ba? The next W symptom is na. W. W is weakness. Ibig sabihin ng weakness, nung binata kayo, iihi kayo sa kalye, o sa pader, mapakakapirma ka, may pipirma mo yung pangalan mo dun sa pader. Ang tawag nga na, nakakapatay sunog ba yung ihi ninyo? Papatay sunog. okay. Di ba? Yung palayuan din ng ihi. Di ba? Ganon yun nung binata kayo. Pag hit mo ng may prostate, humihina yan. Hindi masyadong malayo. Sometimes to the point na pag umihi ka sa publiko, hindi naman dapat gawin, pero let's say umihi ka sa publiko, naiihihan nyo na yung panyo. Kasi diretso siya sa baba, hindi na siya umaarko. Yun ang Umaarko ang sinasabi ihi. ko kanina. Ito dumidiretso. Makikita nyo rin yan, yung mga, kung sa bahay, ihi ka sa kasilyas, sumasandal sila. Sasandal ka sa pader para yung are nakadiretso sa kasilyas. Or sa public restroom, sa urinal, niyayakap nila yung urinal. Yung halos yakapin lang ganun. Kasi nga, hindi na umaarko. Magkakalat siya pag hindi niya niyakap. Yun ang weakness. Kasi may kasabihan nga, di ba nabanggit ko kanina, Zarina, no? Na kapag daw umihi ka at nabasa na ang paa mo, magpakamatay ka na. Hindi naman. Huwag Magpatingin kayo sa naman, urologist. Diyos ko, Day. hindi kasabihan ng mga ano yun. Sa mga yung mga pilosopyan tao na kasi daw talagang wala nang pag-asa yung ano, yung instrumento. Ayaw na umarko. Napansin nyo ba, pagkatapos nyo manood ng sine, Last Pool Show, siyempre ang haba ng pila doon sa... kahit sa lalaki, mandaming tao, no? Pag kayo na timingan, ang nakapila kayo sa likod ng medyo may edad, ang tagal umihi niyan. Di ba? Ang tagal-tagal lang umihi. So, ganun din. Kasi nga, mahina ang ihi nyo, matagal din bago maubos. Yung mga ganun nga, gusto kong bigyan ng calling card. Tay, patingin na kayo sa akin, nakikita ko na yung problema niya. Sarap lang ganunin eh. Hindi lang mali. Anyway, so yun ang weakness. So, how often does that happen? All of the time, most of the time, half of the time, just some of the time. So, scoring mo na 1 to 5. So, ano yung next? I. I is intermittency. Intermittent, putol-putol. Putol-putol. So, Parang kang balisaw-saw. hindi. Mamaya yung balisaw-saw, pag-usapan natin mamaya yan. Ang intermittency, parang machine gun ang ihi ninyo. Sometimes parang machine gun, or hindi naman ganon. Pwedeng ihi ka, tuloy-tuloy, sihinto, tapos tutuloy uli. Kasi hinto, tutuloy uli. Kasi pinipilit ng pantog ilabas, kaso hirap siya kasi may nakaharang. So hihilab siya, papagod siya. Pagod siya, hinto. Tapos okay, nakabawi ng konti, tutuloy na naman. Hihinto, tutuloy. Intermittency. So parang nakatambay ka tuloy sa CR. No, para hinto, lang matapos tutuloy, hinto, ka. tutuloy. Ganon. So matagal. Sometimes double voiding. Tapos ka na umihi, pag alis mo ganyan, parang, meron na naman. Balik ka ulit. Sometimes ganon. So ano sunod? S. Ang S naman, straining. Straining means umiire. Okay. Ang ihi natin, hindi ka dapat umiire pag umihi. At the most, pag position mo, pakawalan mo, pwede ka nang sumipol-sipol, lalabas na mag-isa yan. Nakatingin ka, Nakatingin ka lang, ano iniisip mo. O kung meron mga poster sa harap ng urine, binabasa mo ngayon. So, ganun ang di tuloy-tuloy ang ihi. Pero kung kayo ay parang napapansin nyo, umiiri kayo kasi parang ang bagal, ang hina. So, mutulak ngayon kayo. Straining ang tawag dyan. Do you strain all of the time, most of the time, half of the time? Less frequently or paminsan-minsan lang? Score yan, 1 to 5. Huli, ano yung huli? E. E means emptying. Specifically, incomplete emptying. Tapos na yung ihi nyo, nailabas nyo na lahat, wala na lumalabas. Pero pakiramdam nyo, meron pa. Feeling mo, tapos na to, pero nahihi pa ako eh. Ganun din double voiding. Parang meron pa. So, di bali na. Zipper ka. After 2 steps, naiihi ka na naman, balik ka uli. Incomplete emptying. So, yun ang 7 tanong. So, scorein mo ngayon, totalin mo ngayon yung score na yon. Kung ang score mo, less than 8, no treatment needed. Pagka higher than 8, may treatment na yan. Siyempre, pag higher than 20, that means severe na yan. Hanggang 35 yan. Pagka yung matataas na, pagka nasa 22 up ang score ninyo, medyo posibleng operasyon na kailangan, no? Okay. So, ganun po yung score. Pero meron pang 8 score. Ayan, yung may pang pang 8 8 question pa. Hindi kasama sa computation nung 7 yun. Ito ang tinatawag namin quality of life question.
So ito ang tanong lang dyan. Kung sabihin ko sa inyo na yung quality ng ihi nyo ngayon, yung present ihi ninyo. Yung kulay, halimbawa. Hindi, wala pa yung kulay. Wala pa ang kulay. Ito yung pakiramdam lang. Yung ihi ninyo, kung ganito ang ihi nyo for the rest of your life, Okay. how do you feel about that? Will I feel happy? Okay lang? May inis ako, mabubwisit ako, madidepress na ako, madidismaya na kayo. So may measurement yan, scale of 1 to 10 yan. Kasi iyan din ang mga ano mo eh. Kasi let's say skinor mo, taas ang score mo 26. Question number 8. Ang sagot niya, okay lang. Totoo lang, kailangan bang operahan yan? Okay. Okay lang eh. At yan sa mga huling kataga ni Dr. Yossi, talagang tayo sinesenyasan na talagang siguro meron pang part 3 ito. Okay. Doc. Oo Would you allow us to invite you again? Oh, syempre. Para may Anytime. pagpatuloy natin ito. At Anytime. sapagkat ang susunod na episode natin sa mga kababaihan na rin. Ano, Baka hindi naman na siya doon. Okay lang po ba sa inyo? Hindi kasi ibang ano eh, ibang iba. ihi sa babae. Usually ang babae nagpapatingin sa gynae. Pero Yes. hindi. pagka UTI, pero basta't ihi, talagang mapanghiyan. pero pag ihi, talagang kami yan, lalaki at babae. Pareho yan. Okay. Oo, Urologist. lalaki at babae. At saka urologist pareho yan. ang uri ng ihi. Oo, pareho rin Okay. yan. Pwede ka rin doon. Okay, samantala. Habol ko na lang to. Gano'n po katotoo ng pag may diabetes po ang isang tao lalaki ay nawawala o bumababa ang sex life? Pwedeng totoo yan. Kasi ang diabetes, that's among the effects of diabetes, kasama vascular, yung mga ugat, blood vessels. Okay. Ang ari natin para tumigas, Ayan. kailangan mapuno ng dugo. Kung meron kayong diabetes, nasisira yung mga ugat, ang unang nasisira yung ugat ng are kasi yung pinakamaliliit. Yung mga pinakamaliliit na ugat unang Pero nasisira. nakakapagtaka yan, Doc. Walang buto, walang tinik, pero saka ng pag magalit. Okay, thank you very much sa ating Okay. panauhin, Dr. Jean Yuse, General and Transplant Laparoscopic Urologist ng National Kidney and Transplant Institute. Thank you very much, sir. And You're welcome. we're looking forward for the 3rd edition. Okay, no problem. Anytime. Thank you very much, sir. Okay, more power. Samantala, tuloy-tuloy na kagya tayo. Punta natin ang ating ikalawang sigwada ng Provincial Roundup. Radyo ng Bayan Baguio with Andre Amadeo. Andre, na imbagabigat kakapsat. Konektado ka. Bigat Francis, nakahandang sumunod ang National Irrigation Administration sa Cordillera Region sa magiging panuntunan ng papasok na administrasyon ukol sa libreng paggamit ng tubig mula sa kanilang irrigation system. Ayon sa NIA, sa pamamagitan ng isang presidential order o kalatas mula sa Department of Agriculture na nakakasakop sa kanila ay maaring masuspende o tuluyang alisin ang anumang babayarin sa mga magsasaka. Kung mangyayari ito, ay solong babalikatin ng nasyonal na gobyerno ang lahat ng gastusin sa pagmantener sa mga irrigation canal kasama na ang mga reservoir. Di tulad ngayon na may nalilikom silang pondo mula sa irigasyon na madali nilang ma-access para sa mga emergency repair. Kailangan din na malinawan sa ipapalabas na kalatas ang kondonasyon sa utang ng mga magsasaka sa mga nakalipas na taon na hindi nagbayad ng obligasyon. Sa tala ng NIA sa Cordillera, aabot sa 40% ng kabuang bilang ng mga magsasaka na nakinabang sa irigasyon ang hindi nakapagbayad. Kailangan malaman kung ang mga ito ay habulin o ituring na lamang ito na tulong sa kanila. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Thank you very much, Andre Amadeo. Narito naman po ang Hulo Radyo ng Bayan kasama si Nasra Ani. Magandang umaga, Nasra. Konektado ka. Magandang umaga at maraming salamat. Puspusan ang ginagawang konsultasyon ngayon ng regional government sa mga mamamayan sakop ng Autonomous Region in Mindanao o ARMM. Ito ay upang matukoy ang mga kinakailangang bigyan ng prioridad sa susunod na 3 taon ng panunungkulan ni ARM Regional Governor Mujib Hataman. Indikasyon ito ng participative governance na dapat ipatupad ng pamahalaan upang matiyak na ang mga programa nito ay nakakatulong sa mamamayan. Inaasahan dadaluhan ang ARMM Roadmap Consultation 2020 ng DSWD sa Sulu ni Regional Secretary Rahina ngayong araw. Ayon kay Provincial Social Welfare Officer Indal
Ang kabilang sa mga participants nila, ang mga senior citizen, Fortis beneficiaries, mga may kapansanan, pamana beneficiaries, CSOs, at marami pang iba. Pakikinggan nila anya ang hinaing ng mga ito at upang maisama na rin sa mga pagtutuunan ng pansin ng Hataman Administration. Nauna rito ay nakapagsagawa na rin ng nasabing konsultasyon kahapon ang Department of Tourism na dinaluhan ng mga may talagang tourism officers, AFP-PNP, volunteer groups at media. Nagkaisa naman ang DTI, DOST, DOTC, TESDA, DOLE at Regional Board of Investment sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad noong Martes at ang BFAR naman noong Linggo. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Holosulu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nashra Ani. Okay, at mga kaibigan, dun ho sa mga hindi namin na-accommodate na mga text tanong para kay Dr. Yusi, wag po kayong mag-alala. Naka-directory po yung mga tanong na yan, mga messages nyo. At may pangako po si Dr. Yusi na anytime he can always find time with the Radio Vision. Babalik po siya for the third time, kung pwede, fourth, fifth time. Mag-aalat na tayo ng special minutes para sa portion na ito na tatawagin na lang nating siguro you and your health. Di ba? Doc, pwede yun, ano? May ganun ka pa, you and your health, ha? Di ba? Maganda yung title na yun. Segment na yun. Isang maliit na segment sa ating Radio Vision para sa ganitong mga kinakailangan malaman ng ating mga kababayan. Thank you very much, Doc. More power. Okay, at Zarina, with that... Gusto ko po magpasalamat kay Dr. Jean Yusi sa mga nag-text, sa mga nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung namiss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a pleasant Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.